Sumang-ayon si Kim Chiu sa desisyon ni Paolo Avellino. Bakit huminto ang power duo at ano ang kahulugan nito para sa mga tagahanga ng Kim Pao sa buong mundo? Pakiramdam ni Kim Chiu ay ligtas, nakikita ang paglagon sa pakikipagtulungan kay Paolo Avellino sa patuloy na umuusbong na mundo ng Philippine entertainment. Iilang screen pairings ang nakakuha ng imahinasyon ng mga tagahanga tulad ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Magkasama nabuo nila ang pinakapinagdiriwang na tandem na kilala bilang Kim Pao, isang pagpaparis na nagpasiklab sa mga trends sa social media, nagpasigla sa mga primetime na rating at umaakit sa mga tao sa iba't ibang kontinente. Ngunit nang ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay ng isa pang pinagsamang proyekto, ang mga bulong ng walang bagong proyekto ay nagsimulang umikot. Lumakas ang haka-haka, nagkaroon ba ng tensyon, isang pagbagsak, isang desisyon sa pamamahala o isang bagay na mas personal. Ngayon, lumilitaw ang kalinawan. Sumang-ayon umano si Kim Chiu sa naging desisyon ni Paolo Avellino kamakailan, isang desisyon na nagpapaliwanag kung bakit hindi kaagad sumabak sa isa pang serye o pelikula ang magkasintahang dalawa. At ang katotohanan ay parehong mas simple at mas tao kaysa sa inaakala ng marami. Isang desisyon na nag-ugat sa pahinga, hindi ref, taliwas sa mga dramatikong chismis online, walang kompromadong salungatan sa pagitan ni Kim at Paolo. Sa katunayan, ang iminumungkahi ng mga tagapaloob at mga panayam sa media ay lubos na kabaligtaran, pag-unawa sa isa't isa. Sa isang nakaraang pakikipag-ugnayan sa media, hayagang hinarap ni Paolo ang kaniyang bagay na ito. Nilinaw niya na ang paghinto ay hindi dahil sa mga pagkakaiba sa malikain o hindi kasiyahan. Sa halip, binigyang diin niya ang isang pangunahing salita, labis na trabaho. Ang parehong aktor ay gumukol ng mga nakaraang taon sa pagja-juggling ng back-to-back na mga pangako, mga serye sa television, mga promotional tour, pag-endorso, pagpapakita ng bisita at mga live na kaganapan. Para kay Kim, na ang schedule ay dating puno ng mga pang-araw-araw na pangako, kabilang ang mga tungkulin sa pag-host sa Showtime. Ang bills ay walang humpay. Inamin ni Paolo na parehong nalulubog sa mga mapibigat na papel na kung minsan ay kinakailangan ang pag-atras. Umayag naman daw si Kim at ang kasunduang iyon ay nagsasalita ng mga volume, ang bigat ng stardom. Para sa mga tagahanga, maaaring mahirap isipin na ang kanilang mga paboritong bituin ay nangangailangan ng pahinga. Ang spotlight ay madalas na nagpapalabas ng mga celebrity na walang kapaguran, laging nakangiti, laging naruroon, laging handa para sa susunod na proyekto. Pero iba ang realidad sa likod ng kamera. Ang mga pang-araw-araw na taping ay maaaring magtagal ng 12 hanggang 16 na oras. Ang mga shot ng lokasyon ay nangangailangan ng paglalakbay at walang tulog na gabi. Ang mga media sa conference ay nangangailangan ng emotional at mental na tibay. Ang pakikipag-ugnayan sa social media ay nagdaragdag ng isa pang layer ng visibility at pressure. Sa paglipas ng panahon, kahit na ang pinakamasigasig na gumaganap ay nangangailangan ng espasyo upang huminga. Iminumungkahi ng mga pagkukunan na malapit sa sitwasyon na ang pagtango ni Kim ng pagsang-ayon sa mga nakaraang panayam ay hindi pag-aatubili o hindi nag-aatubili. Ito ay pag-unawa, isang pagkilala na mahalaga ang pagpapanatili. Ang kontrobersya ng bulaklak ng mga puso ang pagdaragdag ng gasolina sa haka-haka, isang magaan ngunit malawak na tinatalakay na sandali, isang palumpo ng mga bulaklak na iniulat na ibinibigay sa araw ng mga puso. Sa isang media conference mismo, si Paolo umano ang nagkumpirma na sa kanya nanggaling ang mga bulaklak. Ngunit sumiklab ang mga online na debate kung saan ang ilang mga nagkokomento ay nagmumungkahi na ito ay isang pampromosyon na kilos na isinaayos ng management upang pasiglahin ang mga tagahanga bago ang mga paparating na proyekto. Ang salaysay ay nahati sa dalawang kampo. Ang mga naniniwala sa direktang pahayag ni Paolo, ang mga pinaghihinalang tragic publicity sa digital age, kahit ang maliit na kilos ay maaaring mag-snowball sa viral na diskurso. Ang maaaring isang simpleng pagkilos na pagpapahalaga ay nabago sa mga linggo ng online na pagsusuri. Ngunit anuman ang interpretasyon, ang palitan ay nag-highlight ng isang bagay na hindi maikakaila, ang emosyonal na pamuhunan ng publiko sa dinamika ni Kim at Paolo. Mula sa alibay hanggang sa libreng TV expansion, ang isa pang salik na bumuo sa mga talakayan ay ang kanilang kamakilang proyekto na alibay na nagpaulat na malakas ang pagganap sa mga rating sa paunang yugto pagpapalabas nito. Pansinin ng mga taga-masid sa industriya na kapag ang isang primetime na proyekto ay nagpapakita ng magagandang numero, madalas na isinaalang-alang ng mga network ang pagpapalawak ng storyline nito, katulad ng nangyari
sa mga matagal ng action drama gaya ng If PG's Batang Quiapo. Kung ang alibay ay patuloy na nakukuha ng traksyon sa libreng telebisyon, ang isang extension ay maaaring mga hulugan ng mga karagdagang eksena, mga na-renew na schedule ng taping at marahil ng mas matagal na presensya ng Kim Pao sa screen. Kabalintunaan ang isang maikling pahinga ngayon ay maaaring maganda ng parehong mga aktor para sa isang mas mahabang storytelling arc mamaya. Ang Kim Pao Tour isang pandaigdigang koneksyon bagamat maaaring pansamantalang i-post ang mga bagong scripted na proyekto, malayong hindi aktibo sina Kim at Paulo. Ang paparating na Kim Pao Tour ay inihayag na may mga pitchan sa buong North America. Ang mga live na pagpapakitang ito ay sumasalamin sa international na apilan ng tandem. Makikita ito sa mga Redwood City, California, Anaheim, California, Edmonton, Canada, Toronto, Canada. Ang mga komunidad sa ibang bansa na Filipino ay nananatiling malalim na konektado sa Philippine entertainment at ang makikitang magkasama sina Kim at Paulo ng personal ay nagpapanatili ng sigla ng fan kahit na sa mga paghinto sa screen. Gayunpaman ang paglilibot ay nangangailangan din ng enerhiya, mga pag-iinsayo, logistic na paglalakbay, pagkikita-kita. Ang pangangailangan para sa balanse ay nagiging mas malinaw, pressure ng media at ang sining ng pagsagot. Ang isa pang layer na salaysay na ito ay nasasangkot ng mga pakikipag-ugnayan sa press. Ang mga tagahanga ay nagkomento na kung paano tumugon sina Kim at Paulo sa mga itinuturo o kahit na nakakapukaw ng mga tanong sa mga panayam. Pinupuri ng mga tagahanga na ang kanilang kakayahang sumagot ng matatag, ngunit magalang. Minsan ay may katatawanan, minsan ay may banayad na pagpapalinis. Hindi lahat ng press conference ay komportable. Hindi lahat ng tanong ay palakaibigan. Ngunit ang pagpapanatili ng kalmado ay bahagi ng propesyon. Ang mahinahong tugon ng duo sa haka-haka sa maraming paraan ay nagpatibay sa kanilang profesionalismo. Ang kultura ng love teams upang maunawaan kung bakit kahit na ang pansamantalang paghinto ay nagdudulot ng matinding reaksyon. Dapat pahalagahan ang kakaibang kababalagan ng mga Pilipinong love team, hindi tulad ng Western entertainment industries kung saan ang mga co-star ay madalas na nagpapalipat-lipat ng mga kasosyo. Ang Philippine showbiz ay madalas na naglilinang ng mga pantagalang pagpaparis na bumubuo ng mga shared fanbase sa palipas ng mga taon. Emotional ang pamumuhunan ng mga tagahanga. Gumagawa sila ng fan art, nag-trend sila ng hashtag. Masigasig nilang ipinagtatanggol ang kanilang mga idolo. Kaya kapag lumalabas ang balita ng isang tandem ay hindi agad mag-follow up. Sa isa pang proyekto, ito ay maaaring pakiramdam tulad ng iba, personal na pagkakawala o pagkawala. Ngunit ang mga pag-post ay hindi palaging nagpapahiwatig ng mga pagtatapos. Minsan sila ay nagpapahiwatig ng paglaki. Evolusyon ni Kim ang paglalakbay ni Kim Show mula sa pagtuklas ng reality